Ako si Nilo, isang mangingisda sa aming munting bayan sa tabing dagat. Kasama ko sa lahat ng aking pangingisda ang matalik kong kaibigan na si Lino. Pareho kaming lumaki sa lugar na ito, magkasama sa lahat ng hirap at ginhawa. Sa araw na ito, hindi namin inaasahan na magiging bahagi kami ng isang karanasang babago sa takbo ng aming buhay. Maagang maaga pa lang, nagkita na kami ni Lino sa Pampang. Ang dagat ay tila kalmado, ang hangin ay banayad, isang perpektong araw para mangisda. Habang tinutulungan ako ni Lino na ilunsad ang aming bangka, nagkwentuhan kami tungkol sa aming mga pangarap. Sino ba ang mag-aakala na ang isang simpleng paglalakbay ay magiging kapanapanabik at puno ng pag-aalala? Habang papalayo kami sa Pampang, unti-unti naming nararamdaman ang pagbabago ng panahon. Ang hangin ay nagiging mas malamig at ang alon ay tila nagiging mas malalaki. Ngunit bilang mga bihasang mangingisda, sanay na kami sa ganitong sitwasyon. Hindi kami natakot, bagkus ay mas nag-ingat na lamang kami. Biglang dumating ang isang malakas na hangin na parang may dalang babala ng panganib. Nagsimula kaming makaramdam ng kaba. Tumingin kami ni Lino sa isa't isa, parehong may tanong sa aming mga mata. Kaya ba natin ito? Wala kaming ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Ang dagat ay nagsimula ng magpakita ng kanyang tunay na anyo. Ang mga alon ay tila mga higante na gustong lamunin ang aming maliit na bangka. Napansin namin ang isang sira sa gilid ng bangka. Mabilis na kumilos si Lino, sinubukan niyang ayusin ito habang patuloy na nilalabanan ang mga hampas ng alon. Ako naman ay abala sa pagmamaniobra ng bangka upang hindi kami tuluyang lumubog. Ang bawat segundo ay tila oras ng pag-aabang sa kung ano ang susunod na mangyayari. Habang nakikipagbuno kami sa mga alon, unti-unting pumupuno ng tubig ang bangka. Ang kaba at takot ay nagsimula ng kumalat sa aking dibdib. Lino, kailangan nating makahanap ng paraan para makabalik. Sigaw ko habang pilit na kinakalma ang aking boses. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, tuluyan nang bumigay ang bangka. Kami itinulak ng mga alon sa dagat na tila walang hanggan. Nagpalutang-lutang kami sa tubig, ang aming mga katawan ay tila mga basang damit na wala ng saysay. Hindi ko na alam kung paano namin malalampasan ito. Basta't ang alam ko, hindi kami pwedeng basta-basta sumuko. Sa gitna ng kawalan, biglang lumitaw ang isang maliit na bangka, tila isang milagro sa gitna ng trahedya. Sino ang nasa bangka? Paano niya kami natagpuan sa gitna ng malawak na dagat? Ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. Ito ba ang aming kaligtasan o isa pang pagsubok na dapat naming harapin? Habang papalapit ang bangka, bumilis ang tibok ng aking puso. Sa kabila ng liwanag ng pag-asa, may bumabalot na misteryo sa paligid. Sino ang nasa bangka? Ano ang kanyang intensyon? Sa isang iglap, ang aming mga kapalaran ay muling nagbago at ang susunod na mangyayari ay hindi namin inaasahan. Ako si Kaloy at ito ang kwento ng aming pakikipagsapalaran ni Tomas. Matapos naming marinig ang balita tungkol sa lumubog na bangka ng mga mangingisda sa kabilang isla, hindi kami nagdalawang isip na magtungo roon upang tumulong. Sa isip ko, ito na ang pagkakataon naming magkaibigang ipakita na kahit kami, mga bata pa lamang, may magagawa kami para sa kapwa. Maaga pa lang ay naghanda na kami ng mga gamit, lubid, mga lumang drum na magsisilbing floater at ilang pagkain. Hindi ko maipagkaila ang kaba sa dibdib ko, pero mas nangingibabaw ang pananabik na makagawa ng kabutihan. Nang makarating kami sa Pampang, nakita namin ang mga bangkay ng sirang bangka na inaanod ng mga alon. Nandun din ang ilan sa mga kapwa naming mangingisda na tila nawawalan na ng pag-asa. Kaloy, anong plano natin? Tanong ni Thomas habang tinitingnan niya ang paligid. Kita ko sa mga mata niya ang determinasyon na katulad ng nararamdaman ko.
Kailangan nating maghanap ng mga natira pang parte ng bangka. Gamitin natin yon para makabuo ng pansamantalang tulay papunta sa laot. Baka may mga natrap pa roon na hindi natin nakikita mula dito sa pampang. Sagot ko sa kanya. Nagsimula kaming maghanap ng mga piraso ng kahoy at iba pang materyales na maaari naming gamitin. Habang abala kami sa pangongolekta, biglang bumuhos ang ulan. Lumakas ang hangin at ang mga alon ay naging mas mabangis. Pero hindi kami nagpatinag. Alam naming bawat minuto ay mahalaga. Matapos ang ilang oras ng pagtatrabaho, nakabuo kami ng pansamantalang tulay. Hindi ito perpekto, pero sapat na para makatawid kami. Habang tumatawid kami, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang susunod naming haharapin. Ang dagat ay tila isang malaking halimaw na nais kaming lamunin pero hindi kami nagpatinag. Sa wakas, nakarating kami sa lugar kung saan lumubog ang bangka. Nakita namin ang ilang bahagi ng bangka na nakalutang pa, pero ang karamihan ay nasa ilalim na ng tubig. Nagsimula kaming mag-ikot, umaasa na makahanap pa ng mga buhay. Tulong! Naririnig mo ba yon, Kaloy? Sigaw ni Tomas, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bahagi ng lumulutang na kahoy. Mabilis kaming nagpunta roon at nakita namin ang isang lalaking nakakapit sa isang piraso ng kahoy, halos wala ng malay. Agad naming ginamit ang lubid upang hilahin siya papunta sa mas ligtas na lugar. Alam naming hindi siya ang nag-iisa, kaya't nagpatuloy kami sa paghahanap. Habang naglalakad kami sa gilid ng bangka, bigla kaming nakarinig ng isang kakaibang tunog sa ilalim ng tubig. Para bang may kumakaluskos. Tumingin kami sa isa't isa ni Tomas. Pareho naming naisip na kailangan naming tingnan iyon. Dahan-dahan kaming sumisid sa malamig na tubig at doon namin nakita ang isang maliit na bata. Nakakulong sa loob ng isang bahagi ng bangka na tila bumaligtad. Hindi ko alam kung paano siya nakatagal doon, pero alam kong kailangan naming kumilos agad. Ginamit namin ang natitirang lakas namin para mabuksan ang natrap na bahagi ng bangka. Sa wakas, nailabas namin ang bata na halos walang malay. Habang binabalik namin siya sa ibabaw, biglang may narinig kaming malakas na ugong. Napatingin kami sa kalangitan at nakita namin ang paparating na bagyo. Alam naming wala na kaming oras. Kailangan naming makabalik agad sa pampang. Pero hindi magiging madali ito dahil sa lakas ng bagyo. Habang papalapit kami sa pansamantalang tulay, bigla itong tinangay ng alon. Wala kaming ibang paraan kundi sumabak sa alon kasama ang bata at ang lalaking nailigtas namin. Sa bawat hampas ng alon, pakiramdam ko ay mawawala na ang lakas ko. Pero hindi ko hinayaang panghinaan ako ng loob. Kailangan naming makabalik ng ligtas. Habang papalapit kami sa pampang, naramdaman ko ang biglang pagbigat ng katawan ko. Nilingon ko si Thomas at nakita kong nahihirapan na rin siya. Pero may kakaiba akong napansin. May anino sa ilalim ng tubig na tila sumusunod sa amin. Hindi ito isda at hindi rin ito bahagi ng bangka. Hindi ko alam kung ano ito, pero alam kong delikado ito. Tomas, may sumusunod sa atin. Sigaw ko habang pilit na tinutulungan ng bata na makalangoy. Nagkatinginan kami ni Tomas at sa mga mata niya nakita ko ang takot at pangamba. Hindi para sa sarili namin, kundi para sa mga buhay na nasa mga kamay namin. Bilis, Kaloy, kailangan nating makarating sa pampang bago pa tayo abutan ng hindi na natapos ni Tomas ang sinasabi niya dahil biglang hinigop ng alon ang isa sa mga dala naming floater. Sa puntong iyon, alam naming nasa isang matinding panganib kami at kailangan naming gumawa ng desisyon na maaaring magbago ng lahat. Sa gitna ng walang humpay na alon at malamig na hangin, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking mga balikat. Kasama ko si Luis, ang matalik kong kaibigan, sa isang misyon na hindi namin inaasahan. Lumubog ang aming bangka at ang aming mga pangarap ay tila natangay ng malakas na agos. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi namin binitawan ang pag-asa.
Ang aming pagkakaibigan ang naging lakas namin sa gitna ng panganib. Habang hinihila namin ang sarili sa ibabaw ng mga lumulutang na labi ng bangka, naramdaman ko ang pangangatog ng aking mga kamay. Kaya natin to, Luis, sabi ko, sinusubukang palakasin ang loob niya pati na rin ang akin. Tumango siya, determinadong hindi bumitaw sa pag-asang makakahanap kami ng paraan para makaligtas. Sinimulan naming mag-isip ng plano habang nakikipaglaban sa malamig na tubig. Kailangan nating gumawa ng paraan para makatawag ng tulong, mungkahi ni Luis. Alam ko na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, hindi kami susuko. Kami ay nasa gitna ng karagatan, miles away from the shore. Ang aming tanging pag-asa ay ang maliit na piraso ng bangka na hindi pa tuluyang nilalamon ng dagat. Sa kabila ng malakas na hampas ng alon sa paligid, nagawa naming magtulungan upang makabuo ng isang makeshift raft mula sa mga natitirang kahoy. Ang bawat pagkilos ay puno ng pag-aalala, ngunit ang aming tiwala sa isa't isa ang nagsilbing gabay. Habang abala kami sa paggawa ng raft, napansin ko ang isang kakaibang bagay na palutang-lutang sa di kalayuan. Luis, tingnan mo yon. Itinuro ko ang tila isang puting bagay sa dagat. Agad kaming lumangoy patungo rito, umaasang may maaaring makapagligtas sa amin. Paglapit namin, bumulaga sa amin ang isang malaking cooler na hindi pa nabubuksan. Dito namin naisip na maaaring may pagkain o kahit anong bagay na makakatulong sa amin sa pagtawid sa dagat. Binuksan namin ito at laking pasasalamat namin na may laman itong ilang bote ng tubig at mga canned goods. It was a small miracle in the vast sea. Habang nakaupo kami sa raft, nagsimula kaming kumain upang palakasin ang aming katawan at isipan. Hindi ko alam kung gaano pa tayo katagal dito, pero kailangan nating maging matatag, sabi ni Luis habang pinaghahati-hatian ang mga natirang pagkain. Sa kabila ng pagod at takot, nagawa naming magtawanan at magkuwentuhan tungkol sa mga alaala na nagbigay lakas sa amin sa mga panahong tila nawawala na ang pag-asa. Ang mga simpleng bagay na ito ang naging sandigan namin sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, alam kong patuloy kaming nagtatanong kung paano kami makakaligtas. Maya-maya, napansin namin ang pag-iba ng kulay ng langit. Ang pagdating ng gabi ay nagdulot ng panibagong kaba sa aming dibdib. Ang malamig na hangin ay tila kumakagat sa aming balat at ang dagat ay naging mas mabangis sa dilim. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang presensya sa paligid. Sa kabila ng ingay ng dagat, tila may naririnig akong malayo, ngunit pamilyar na tunog. Luis, naririnig mo ba yon? Tanong ko, puno ng pag-asang hindi kami nag-iisa sa karagatan. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Parang may malapit na, isang bagay na maaaring magdala sa amin ng kaligtasan. Kasabay ng pag-aalala, nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Ang tunog ay tila papalapit at hindi ko maiwasang mag-isip na baka ito na ang araw na aming hinihintay. Ngunit sa likod ng pag-asang ito, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang malambot na pagpatak ay mabilis na naging hagupit ng ulan at ang aming raft ay nagsimulang mag-alon-alon sa gitna ng rumaragasang tubig. Ang aming pag-asa ay tila muling sinubok ng kalikasan. Sa gitna ng ulan, nakita ko ang isang anino na lumalapit sa amin. Hindi kami makapaniwala sa aming nasaksihan. Isang malaking barko ang papalapit, ang ilaw nito ay nagbigay liwanag sa madilim na dagat. Ngunit sa halip na magbigay ng kapanatagan, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Ang barko ay mukhang hindi pangkaraniwan at may kakaibang aura na bumabalot dito. Luis, hindi ko alam kung ligtas tayo, pero kailangan nating magdesisyon, sabi ko habang nakikipaglaban sa takot. Sa kabila ng aming pag-aalinlangan, alam kong ito ang aming pagkakataon para makaligtas. Ngunit sa likod ng pag-asang ito, may nararamdaman akong hindi tama.
Ano nga ba ang dala ng barkong ito? Ligtas ba kami o isa itong bagong panganib na kakaharapin? Habang papalapit ang barko, napatigil kami sandali, hindi sigurado kung ano ang aming susunod na hakbang. Sa gitna ng pag-aalinlangan, isang desisyon ang kailangan naming gawin. Sa likod ng aming pag-asang makaligtas, isang misteryo ang bumabalot sa amin. Ano nga ba ang kapalaran na naghihintay sa amin sa kamay ng hindi kilalang barko? Sa gitna ng dagat, ang aming pagkakaibigan ang nagsilbing liwanag namin. Ngunit ngayon, kami ay nakaharap sa isang desisyon na maaaring magdala ng panibagong pagsubok. Sa kabila ng aming pagod at hirap, hindi namin inisip na susuko kami. Ako si Ben at ang aking matalik na kaibigan na si Lito ay parehong mangingisda sa aming munting baryo. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran. Ang makulay nitong mga sinag ay tila nagpapahiwatig ng pag-asa sa kabila ng aming kinakaharap na suliranin. Matapos ang aming pinagdaanan, ang lumubog na bangka ay parang isang bangungot na kailanmay hindi namin inaasahan. Basta't magkasama tayo, hindi tayo matutumba, Ben. Sabi ni Lito habang nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na tila nagsasabi na hindi ito ang katapusan ng aming pakikipagsapalaran. Nagsimula kaming mag-usap kung paano kami makakahanap ng paraan upang mailigtas ang bangka. Nasa gitna kami ng dagat at kahit na lumubog na ang aming bangka, hindi kami mawawala ng pag-asa. Sa aming pag-uusap, naisip namin na maaaring may mga lumang kagamitan sa ilalim ng tubig na maaari naming magamit upang maibalik ang bangka sa ibabaw. Kung makakahanap tayo ng mga lumang drum o kahit anong bagay na maaaring makapagpalutang sa bangka, baka sakaling magawa natin, sabi ko habang binabalangkas ang plano sa aking isipan. Nagdesisyon kaming magsimula sa paghahanap. Kahit ramdam na ang lamig ng tubig sa gabi, hindi ito naging hadlang sa aming pagnanais na maligtas ang bangka. Ang aming mga kamay ay ginaw na sa paggapang sa ilalim ng tubig, nangangapa sa kadiliman. Ngunit sa kabila nito, ramdam namin ang init ng aming pagkakaibigan na tila nagsisilbing ilaw sa aming landas. Sa ilalim ng tubig, natagpuan namin ang iba't ibang bagay na maaaring magamit. May mga lumang drum, kahoy na palutang, at kahit ang ilang bahagi ng bangka na maaari pang mabuo. Nagpatuloy kami sa pagtipon ng mga ito. Unti-unti naming nararamdaman ang pag-asa na muling bumabalik. Habang kami nag-aayos ng mga natagpuan, biglang may narinig kaming kakaibang tunog. Parang may gumagalaw sa ilalim ng tubig. Nagkatinginan kami ni Lito, parehong nagtataka, ngunit hindi natatakot. Sa aming pagkakaalam, wala kaming ibang tao sa paligid, pero ang tunog na iyon ay tila nagsasabi ng kabaligtaran. Lumangoy kami pabalik sa ibabaw upang magpahinga, ngunit ang tunog na iyon ay patuloy na naririnig. Sa kabila ng aming pag-aalala, nagpasya kaming bumalik sa ilalim upang alamin kung ano ang sanhi nito. Sa pagbalik namin sa ilalim ng tubig, doon namin nakita ang isang maliit na bangka na hindi kalayuan. Sa una kaming pagtingin, ito'y tila isang lumang bangka na iniwan na ng kung sino mang may-ari. Ngunit nang kami lumapit, nakita namin na may isang lalaking nakahandusay sa loob nito, tila walang malay. Agad kaming lumangoy papunta roon. Habang hinahatak namin ang bangka pabalik sa ibabaw, unti-unti naming nakilala ang lalaki. Isa siya sa mga mangingisda sa kabilang baryo, si Mang Carding. Sa aming pagkakaalam, siya'y matagal nang nawawala at hinahanap ng kanyang pamilya. Dahan-dahan namin siyang gisingin at sa wakas nagkamalay siya. Sa kanyang pagbukas ng mata, isang malalim na paghinga ang kanyang ginawa na tila nagbigay sa amin ng bagong pag-asa. Salamat mga iho, ang sabi niya habang nagpupunas ng luha sa kanyang mga mata. Akala ko'y wala na akong pag-asa. Nang makabalik kami sa ibabaw ng tubig,
Inilapat namin ang plano para sa pag-aayos ng bangka. Kasama si Mang Carding, mas lalo naming naramdaman ang lakas ng pagkakaisa. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa amin ng karagdagang kaalaman at kagalingan sa pag-aayos ng bangka. Sa tulong ng mga lumang drum at kahoy, unti-unting lumutang ang aming bangka sa ibabaw ng tubig. Ang aming pagod ay napawi ng saya nang makita naming unti-unting bumalik sa dati ang bangka. Ngunit sa kabila ng aming tagumpay, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Ang tunog mula sa ilalim ng tubig bago namin natagpuan si Mang Carding ay nagmumula sa isang lumang makina na tila may kung anong mekanismo. Nang tanungin namin si Mang Carding, hindi niya alam kung ano ito. Walang sino mang may ideya sa kung anong bagay iyon at kung saan ito nanggaling. Tila may misteryo sa ilalim ng tubig na hindi pa namin natutuklasan. Habang nagsisimula ng luminaw ang langit sa pagdating ng umaga, alam kong may isang bahagi ng aming pakikipagsapalaran na hindi pa natatapos. Sa kabila ng aming tagumpay, ramdam kong may isang bagay na naghihintay na matuklasan. Sa likod ng aming tagumpay, isang tanong ang nanatili. Ano nga ba ang tunog na iyon at bakit ito naroroon? Sa pagdating ng gabi, habang nag-uusap kami ni Lito at Mang Carding, isang malakas na kidlat ang gumuhit sa kalangitan. Ang tunog ng kulog ay tila isang babala. Alam namin na ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa tapos. Isang bagong kabanata ang magbubukas. Sa kabila ng aming tagumpay sa pagligtas sa bangka, ang misteryo ng dagat ay tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin pa ang mas malalim na katotohanan. Hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang gabing iyon. Ang gabing tila sinubok ang aming pagkakaibigan at ang aming kakayahan bilang mangingisda. Ngunit sa kabila ng lahat, narito kami ni Lando, nakatayo sa harap ng lumubog na bangka. Nag-iisip kung paano namin ito muling palulutangin. Ang aming mga puso ay puno ng pag-asa, ngunit hindi namin maikakaila ang kaba na bumabalot sa amin. Berting, kaya natin na to, sabi ni Lando, sabay tapik sa aking balikat. Kahit papaano, ang mga salitang iyon ay nagbibigay ng lakas sa aking loob. Napatingin ako sa kanya at napansin ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Pareho kami ng nararamdaman. Pareho kami ng pangarap. Ang makabalik sa aming mga pamilya na may dalang masayang balita. Nagdesisyon kaming magsimula sa mga bagay na mayroon kami. Sa kapirasong lumulutang na kahoy at ilang piraso ng tali, sinubukan naming gumawa ng pansamantalang raft. Hindi ito madali, lalo na't pawang mga sirang bahagi lamang ng bangka ang aming gamit. Ngunit sa bawat pagtali at pag-aayos, nararamdaman ko ang pag-asa na tila unti-unting bumabalik. Habang abala kami sa pag-aayos ng raft, hindi namin maiwasang alalahanin ang mga nangyari bago lumubog ang bangka. Ang malalakas na alon, ang hangin na tila may galit, at ang ingay ng dagat na tila sumisigaw ng panganib. Sa kabila ng takot, naaalala ko pa rin ang mga sandaling nagtulungan kami ni Lando. Ang mga sandali kung saan ang aming pagkakaibigan ang naging sandigan upang hindi kami bumitiw. Berting, naaalala mo ba nung bata pa tayo, palagi tayong nagtutulungan para mangisda? Kahit na maliit lang ang nahuhuli natin, masaya pa rin tayo kasi magkasama tayo. Ani Lando, na tila binabalikan ang mga alaala ng aming kabataan. Tumango ako, napangiti sa kabila ng sitwasyon. Oo, maraming pagkakataon na pareho kaming nabigo, ngunit hindi kailanman kami sumuko. Alam kong ito ay isa lamang sa maraming pagsubok na haharapin namin. Ang araw ay unti-unting lumubog sa abot tanaw at kami napalibutan ng kadiliman. Sa kabila ng lahat, patuloy kaming nagtatrabaho, patuloy sa pagbuo ng raft na magliligtas sa amin. Nang sa wakas ay natapos namin ang aming raft, napansin namin ang isa pang bangka na papalapit. Ang liwanag mula rito ay nagbibigay ng pag-asa, ngunit sa likod ng aming isipan, may kaba pa rin.
Ano kaya kung hindi sila kaibigan, Berting? Tanong ni Lando, na tila nababahala sa posibilidad na hindi kami tulungan ng paparating na bangka. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng alinlangan sa aking isipan. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong kailangan naming subukan. Habang papalapit ang bangka, napansin namin na hindi ito ordinaryong bangka. Isa itong bangka na may mga marka na hindi namin pamilyar. Ang mga tao dito ay tila hindi rin namin kilala. Habang lumalapit sila, kami ni Lando ay nagkatinginan, nagtatanong sa isa't isa ng parehong tanong, ano ang gagawin natin? Sa puntong iyon, alam namin na wala na kaming ibang pagpipilian kundi ang magtiwala. Habang ang bangka ay huminto sa harap namin, isang lalaki ang bumaba mula rito. Siya'y nakasuot ng simpleng damit at may bitbit na lampara. Ang kanyang mukha ay puno ng kabaitan, ngunit sa likod ng kanyang mga mata may misteryong hindi namin maunawaan. Mga kaibigan, mukhang kailangan niyo ng tulong, sabi ng lalaki, na ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Nagkatinginan kami ni Lando, na pangiti sa kabila ng lahat. Sa wakas, isang pagkakataon para makaligtas. Ngunit bago pa man kami makasagot, may isa pang lalaki na lumitaw mula sa likuran ng bangka. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit hindi namin matukoy kung saan namin siya nakita. Tila may kilabot na bumalot sa akin habang siya ay lumapit sa amin. Berting, Lando, hindi niyo ba ako natatandaan? Tanong ng lalaki na ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sa puntong iyon, biglang bumalik sa akin ang alaala ng isang lumang kaibigan, isang kaibigan na matagal nang nawala. Ngunit paano? Paano siya narito? Ang sagot sa tanong na iyon ang magiging simula ng panibagong kabanata ng aming kwento. Isang kabanata na puno ng misteryo at pag-asa. Sa kabila ng pagod at hirap, hindi namin inisipang sumuko. Ako si Ramon at kasama ko si Lito sa isang misyon na tila imposible. Sa kabila ng mapanganib na alon ng dagat, ang aming pagkakaibigan ang naging sandigan namin sa bawat hakbang. Sa bawat hampas ng tubig sa aming katawan, ang tibay ng aming loob ang nag-uudyok sa amin na magpatuloy. Ang bangka ng aming mga kaibigan ay lumubog at alam naming hindi kami maaaring magtagal. Kailangan naming kumilos para sa kanilang kaligtasan. Naalala ko ang mga araw na kami ni Lito ay nag-uusap tungkol sa mga pangarap namin. Mga pangarap na tila naglaho sa likod ng hamon na ito. Pero ngayon, higit sa lahat, ang pangarap namin ay makabalik sa dalampasigan na ligtas ang lahat. Sa gitna ng kawalan, kami ay nagplano. Ang unang hakbang ay makuha ang atensyon ng ibang mangingisda. Alam namin na hindi magiging madali ito dahil sa lakas ng bagyo, ngunit kailangan naming subukan. Ramon, tingnan mo, sigaw ni Lito habang itinuturo ang isang bagay sa malayo. Isang bangka, isa itong pag-asa na nagbigay sa amin ng lakas. Agad kaming nagpalaot, sumisid sa tubig para makuha ang pansin ng mga mangingisda sa bangka. Ang mga alon ay patuloy na sumasalubong sa amin, ngunit kami ay determinado. Habang papalapit kami sa bangka, naramdaman ko ang pagod sa aking mga braso. Lito, hindi ko na kaya. Bulong ko sa kanya, pero alam kong hindi ito ang oras para bumitaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at napansin kong kahit siya ay hirap na rin. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko rin ang pag-asa. Nagpatuloy kami sa paglangoy, ang tubig ay tila mabigat na kumapit sa aming katawan. Sa wakas, narating namin ang bangka. Ang mga mangingisda ay nagulat sa aming pagdating. Paliwanag namin ang sitwasyon at sa kanilang kabutihan agad silang tumulong. Nagbigay sila ng lubid na isa-isa naming itinapon sa mga kaibigan namin na nahuli sa lumubog na bangka. Sumigaw kami, umaasa na maririnig nila kami sa kabila ng ingay ng bagyo. Ramon, nararamdaman mo ba ang pag-asang ito? Tanong ni Lito habang nakatingin sa akin. Tumango ako kahit na ang aking puso ay nag-aalala pa rin.
Ang bawat isa sa amin ay may sariling laban, ngunit ang pagkakaibigan namin ang naging sandigan. Sa bawat hila ng lubid, ang aming pag-asa ay lumalakas. Isang malakas na hampas ng alon ang dumating at sa isang iglap, ang bangka na aming sinasakyan ay tila mawawala sa aming paningin. Nahulog ako sa tubig at sa ilang sandali nawalan ako ng direksyon. Ang dagat ay tila nagalit at ako ay kanyang nilamon. Naramdaman ko ang takot at pangamba. Lito, nasaan si Lito? Ang kanyang pangalan ang tangi kong nasa isip. Habang ako ay nasa ilalim ng tubig, naisip ko ang mga alaala ng aming pagkakaibigan. Ang mga tawanan, ang mga luha, ang mga pangarap. Hindi ako pwedeng sumuko. Sa kabila ng hirap, ako ay umakyat sa ibabaw. Hinanap ko si Lito sa paligid. Ang bangka ay muling lumitaw sa aking paningin at nakita ko ang mga mangingisda na abala sa pagliligtas ng aming mga kaibigan. Ngunit si Lito, nasaan siya? Hindi ko siya nakikita. Ang aking puso ay nag-aalala. Ang dagat ay nagpatuloy sa kanyang paghamon. Ako ay tila nasa isang bangungot na hindi ko matatakasan. Sa kabila ng ingay, narinig ko ang boses ni Lito. Ramon, sigaw niya mula sa malayo. Nakita ko siyang nakahawak sa isang piraso ng kahoy. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, pero ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Nagmamadali akong lumangoy patungo sa kanya. Lito, nandito ako. Sigaw ko, umaasa na maririnig niya ako. Sa wakas, narating ko siya. Akala ko'y nawala ka na, sabi niya habang mahigpit na nakahawak sa akin. Ang aming mga mata ay puno ng emosyon, ngunit alam naming hindi pa tapos ang laban. Sa gitna ng dagat, sa kabila ng hamon, ang aming pagkakaibigan ay nagtagumpay. Ngunit sa isang iglap, isang kakaibang tunog ang narinig namin. Isang malakas na kalabog mula sa ilalim ng tubig. Ang dagat ay tila nagbabanta na muling bumaligtad ang aming kapalaran. Ang aming mga mata ay nagtagpo, puno ng takot at pag-aalala. Ano ito? Ang tanong namin sa aming sarili habang ang dagat ay patuloy sa kanyang paggalaw. Sa aming puso, alam namin na ang susunod na yugto ay puno ng hindi inaasahang pangyayari. Ano ang mangyayari sa amin? Ang tanong na ito ay nagbigay diin sa aming sitwasyon. Sa likod ng bawat alon, naroon ang pag-asa. Ako si Rico at ang kasama kong si Jonas ay nasa tabi ko. Ang aking matalik na kaibigan, kapwa mangingisda. Sa mga nakaraang araw, ang dagat ay tila naging kalaban namin, ngunit ngayon, sa kabila ng mga pagsubok at pangamba, nararamdaman kong mas malapit kami sa tagumpay. Nagsimula ang lahat noong isang umaga, habang ang hangin ay malamig at ang mga alon ay tila nag-uusap sa kanilang sarili. Ang aming bangka, si Alon ng Pag-asa, ay biglang nagkaroon ng problema. Isang malakas na pag-uga mula sa ilalim ng tubig ang naramdaman namin at sa isang iglap, nagising kami sa bangungot ng lumubog na bangka. Pero sa halip na mawalan ng pag-asa, nagpasya kaming lumaban, hindi lang para sa aming mga sarili kundi para sa mga pamilya na umaasa sa aming mga huli. Sa mga unang oras ng aming pakikipagsapalaran, ang aming pagiging magkaibigan ang naging sandigan. Si Jonas, sa kabila ng kanyang karaniwang katahimikan, ay nagpakita ng kakaibang tapang. Kaya natin to, Rico, lagi niyang sinasabi, tapos ay nangingiti siya, ang nangiting nagbibigay lakas sa kabila ng panganib na aming dinaranas. Pinilit naming gumawa ng plano. Ginamit namin ang lahat ng matutunan namin sa paglalayag. Ang simpleng lubid na dati pangkaraniwang gamit lamang ay naging aming lifeline. Sa bawat buhol, sa bawat hilang ginawa namin, naramdaman ko ang kapangyarihan ng pagtutulungan. Ginamit namin ang mga kahoy na palutang, ang mga piraso ng bangka na natira upang makagawa ng pansamantalang raft. Hindi ito perpekto, ngunit sapat na ito para sa aming layunin, ang makaligtas at makabalik sa Pampang. Ngunit ang dagat sa kanyang likas na pangingibabaw ay may paraan upang subukin ang aming determinasyon.
Sa kalagitnaan ng isang gabi, habang ang mga bituin ay kumikislap sa kalangitan, isang malakas na bagyo ang dumating. Ang mga alon ay naging parang bundok at sa bawat hampas nito, tila ba kami nilulunod sa takot. Hinawakan namin ang raft ng mahigpit, ang aming mga kamay ay tila bahagi na ng lubid, hindi kami bumitaw. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang tinig ni Jonas, malakas at malinaw sa kabila ng ingay ng hangin. Rico, kailangan nating magtiwala sa isa't isa. Ang mga salitang iyon ay naging gabay ko sa dilim, ang katatagan ng aming pagkakaibigan ang naging liwanag sa gitna ng unos. Sa umaga, ang dagat ay muling naging kalmado. Nakita namin ang liwanag ng araw na sumisilip sa likod ng ulap, nagbibigay ng pag-asa na hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa kabila ng aming tagumpay na makaligtas sa bagyo, may isang bagay na tila hindi tama. Napansin namin ang isang anino sa ilalim ng tubig, isang bagay na hindi namin inaasahan. Habang binubuo ko ang plano ng aming pagbalik, biglang lumitaw ang isang malaking pating. Ang kanyang mga palikpik ay naglalakbay sa paligid ng aming raft. Hindi ko alam kung ito'y bahagi ng aming imahinasyon o kung ang dagat ay may mas malaking plano para sa amin. Natigilan kami ni Jonas, ang aming mga mata ay nagkakilala. Puno ng takot ngunit may halo ring pag-asa. Rico, hindi tayo pwedeng tumigil. Kailangan nating makahanap ng paraan. Sabi ni Jonas, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Sa kabila ng panganib, sa kabila ng takot na dulot ng pating, naroon ang isang bagay na hindi matitinag, ang aming pagkakaibigan. Sa mga oras na iyon, nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Hindi ko alam kung saan ito nagmula, ngunit alam ko kung paano ito gagamitin. Binanggit ko kay Jonas ang posibilidad na gamitin ang pating bilang gabay. Sa halip na tingnan ito bilang kalaban, maaari naming sundan ang kanyang galaw, gamitin ang kanyang likas na kaalaman sa dagat upang makabalik sa pampang. Ngunit ito'y isang panganib na hindi ko pa nasusubukan. Sa kabila ng aming plano, naroon ang takot na baka ito'y magdulot ng kapahamakan. Ngunit sa bawat hakbang na aming gagawin, alam ko na ang aming pagkakaibigan ang magiging gabay, ang magiging lakas upang malampasan ang pagsubok. Habang unti-unting lumalapit ang pating, nararamdaman ko ang tibok ng aking puso, ang kaba ng hindi tiyak na kinabukasan. Ngunit sa likod ng bawat takot at pangamba, naroon ang pag-asang kami makakabalik, ang pag-asang ang dagat ay muling magiging kaibigan. Sa kabila ng lahat, habang unti-unting lumalapit ang pating, isang bagay ang bumalot sa aking isipan. Ang dagat ay may sariling paraan ng paglalagay sa amin sa tamang daan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang hindi mawala sa aking isipan. Ano ang tunay na dahilan ng pagdating ng pating? Sa pagpatak ng hapon, ang paligid ay unti-unting nagbabago mula sa maliwanag na kalangitan patungo sa madilim na kalawakan. Ang alon ng dagat ay tila baga nagbabanta. Bawat hampas ay may dalang pangamba. Ako si Miguel, isang mangingisda na lumaki sa baybayin ng aming maliit na baryo. Kasama ko si Adan, ang matalik kong kaibigan mula pa noong kami ay mga paslit na umaakyat sa mga puno ng niyog. Sa araw na ito, kami ang humarap sa pinakamalaking pagsubok ng aming buhay. Habang kami ay nasa gitna ng dagat, ang bangka naming kinalalagyan ay tila nagkaroon ng sariling pag-iisip. Una, naramdaman namin ang kakaibang pag-uugoy nito na para bang may gustong ipahiwatig. Nagkatinginan kami ni Adan, kapwa hindi nagsasalita ngunit parehong may nararamdamang kaba. Sa biglang paggalaw ng bangka, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw at sa isang iglap, bumaliktad ito, lumubog sa malalim na tubig. Hindi ko alam kung paano ko nagawang kumilos ng mabilis sa gitna ng gulat. Ang mga kamay ko ay automatikong humawak sa gilid ng bangka, pilit na hinahanap ang balanse. Si Adan naman ay mabilis na umakyat sa ibabaw at nagawa niyang makuha ang isang lumulutang na kahon ng gamit.
Sa kabila ng takot na bumabalot sa aming mga dibdib, hindi kami nagpatinag. Alam naming kailangan naming magtulungan upang malampasan ang trahedyang ito. Adan, kaya natin ito, ang sabi ko sa kanya habang kami ay nagkakapit-bisik. Ang araw ay unti-unting naglaho sa likod ng mga ulap at ang gabi ay lumalapit, kasama ang malamig na hangin na nagdadala ng bahagyang pag-asa. Ang aming bangka ay hindi na maibabalik pa sa dati, ngunit hindi kami nawalan ng pag-asa. Gamit ang mga natirang materyales mula sa lumubog na bangka, nagsimula kaming magbuo ng pansamantalang raft upang makaraos sa gabi. Habang kami ay abala sa paggawa, hindi namin maiwasang mapansin ang kakaibang galaw ng tubig sa paligid. Parang may malalaking nilalang na lumalangoy sa ilalim at ang mga anino nila ay naglalaro sa ibabaw ng tubig. Ang aming mga puso ay tila baga sumasabay sa ritmo ng alon, bawat pintig ay puno ng pagkabalisa. Miguel, ano kaya ang mga iyon? Tanong ni Adan, ang mga mata niya ay nakatutok sa nagtatagong panganib. Hindi ko alam ang sagot, ngunit sa kabila ng takot, naramdaman kong may kailangan kaming gawin. Nagpatuloy kami sa paggawa ng raft at sa wakas, kahit papaano ay nagawa naming makabuo ng isang bagay na maaaring magdala sa amin sa kaligtasan. Hindi ito perpekto, ngunit ito ang aming pag-asa. Habang kami ay nakaupo sa aming likhang raft, ang dagat ay tila nagpakita ng kanyang tunay na anyo. Ang mga alon ay naging mas malalaki at ang hangin ay umihip ng mas malakas. Sa kabila ng dilim, nakita namin ang isang liwanag sa di kalayuan, isang barko na tila naglalayag patungo sa aming direksyon. Ngunit bago pa man kami makagalaw, isang malakas na hampas ng alon ang nagdala sa amin sa isang hindi inaasahang sitwasyon. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga dolphin, tila nagmamasid at nagtataka sa aming kalagayan. Ang kanilang presensya ay nagdala ng kaunting aliw sa aming mga puso, ngunit kasabay nito ay ang pagdating ng isang mas mabigat na panganib. Sa likod ng mga dolphin, isang malaking anino ang lumitaw, isang pating na tila ba may balak na hindi maganda. Miguel, kailangan na nating kumilos, sigaw ni Adan, ang kanyang tinig ay puno ng pagkataranta. Sa oras na iyon, alam kong ang aming raft ay hindi magiging sapat upang kami iligtas. Kailangan naming mag-isip ng mabilis at sa kabila ng panganib, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Ang aming pagkakaibigan ang nagbigay sa amin ng tibay at alam kong hindi kami susuko. Sa isang iglap, naisip ko ang isang plano, isang bagay na maaaring magbigay sa amin ng pagkakataon. Adan, gawin natin ito, hindi tayo magpapatalo. Ang sabi ko, puno ng determinasyon. Sa kabila ng takot, lumangoy kami patungo sa direksyon ng barko. Sinisikap na makalapit hanggat maaari. Ang mga dolphin ay parang naging gabay namin at ang kanilang presensya ay nagbigay sa amin ng lakas ng loob. Ngunit sa likod, ang pating ay patuloy na sumusunod, isang banta na hindi namin kayang ipagwalang bahala. Sa bawat hakbang ng paglangoy, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon, ngunit hindi kami sumusuko. Ang barko ay papalapit, ngunit ang pating ay papalapit din. Sa gitna ng lahat ng ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbigay linaw sa aming sitwasyon. Sa kabila ng takot, may narinig kaming tunog mula sa direksyon ng barko, isang senyales na may nakakita sa amin. Miguel, may pag-asa, ang sigaw ni Adan, puno ng pag-asa. Ngunit bago pa namin marating ang ligtas na lugar, isang malakas na hampas ng alon ang dumating, at sa isang iglap, nawala si Adan sa aking paningin. Ang dagat ay naging mas mabangis at isang tanong ang bumalot sa aking isip. Ano ang nangyari kay Adan? Nang dumating ang barko, ako'y nag-iisa at ang pag-asang makasama muli si Adan ay tila nawawala. Sa kabila ng kaligtasan, ang aking puso ay puno ng pag-aalala at pagdududa. Ano ang nangyari sa aking kaibigan? Sa likod ng pag-asa,
Isang katanungan ang bumabalot sa aking isipan, isang twist na hindi ko inaasahan. Ang kwento namin ay hindi patapos. Sa kabila ng kaligtasan, ang aking puso ay patuloy na naghahanap ng kasagutan. Ano ang nangyari sa aking matalik na kaibigan? Sa likod ng lahat ng ito, isang cliffhanger ang bumabalot sa aming kwento. Isang misteryo na kailangan pang lutasin. Sa kabila ng malamlam na ilaw ng buwan, nababalutan pa rin ng dilim ang paligid. Sa bawat hampas ng alon, tila ba sinasabi ng dagat na hindi kami dapat sumuko. Ako si Arnel at kasama ko ang matalik kong kaibigan na si Lino. Sa mga sandaling ito, kami ay nasa gitna ng pagsubok na akala namin ay hindi na namin malalampasan. Ang aming bangka na naging kanlungan sa maraming gabi ng panghuhuli ay unti-unting nilamon ng dagat. Sa kabila ng lahat, narito kami, di alintana ang pagod at pangamba, patuloy na nakikipaglaban para sa aming buhay. Arnel, hindi tayo pwedeng magpatalo, wika ni Lino habang sinusubukan naming gamitin ang natitirang bahagi ng bangka bilang palutang. Ang kanyang mga mata, puno ng determinasyon, ay nagsilbing inspirasyon sa akin. Sa bawat paghinga, dama ko ang bigat ng sitwasyon, ngunit ang presensya ni Lino, ang kanyang tiwala at lakas ng loob ang nagsisilbing gabay ko. Oo, Lino, sa lahat ng pagkakataon, hindi kita iiwan, tugon ko sa kanya. Sa mga sandaling iyon, ang aming pagkakaibigan ay naging mas matatag, mas matibay. Nagpasiya kaming gumamit ng mga lumang lubid na dati naming ginagamit sa panghuhuli upang itali ang ilang bahagi ng bangka. Ito ang aming naging pag-asa, ang aming lifeline. Habang patuloy kaming naglalakbay sa alon, nakaramdam kami ng kakaibang paggalaw sa ilalim ng tubig. Parang may kung anong bagay na humihila sa amin pababa. Lino, naramdaman mo ba yon? Tanong ko, puno ng kaba. Hindi kami makapaniwala, ngunit tila ba may kakaibang puwersa sa paligid. Sa gitna ng dagat, ang bawat segundo ay mahalaga. Ang bawat pagkilos ay may kaakibat na panganib. Arnel, hindi ito normal. May kung anong nangyayari, sagot ni Lino, na ngayon ay mas alerto. Hindi ko alam kung ano ang aming nararamdaman. Takot ba o balisa? Sa kabila ng lahat, alam namin na kailangan namin magpatuloy. Kailangan namin kumilos ng mabilis. Sa mga oras na iyon, naalala ko ang mga kwento ng matatandang mangingisda sa aming baryo. Mga kwento ng mahiwagang nilalang na nagtatago sa ilalim ng dagat, naghihintay ng pagkakataon. Ngunit sa kabila ng takot, hindi ito ang oras para magpaapekto sa mga alamat. Ang aming misyon ay maligtas. Ang aming layunin ay makabalik sa lupa ng ligtas. Sa biglaang pag-ikot ng bangka, kami napahawak ng mahigpit sa mga lubid. Lino, kailangan nating magtulungan. Kung may nilalang man dito, hindi tayo pwedeng magpatalo. Sabi ko, pilit na pinapalakas ang aming loob. Ang aming tiwala sa isa't isa ay naging tulay sa gitna ng hirap at panganib. Ngunit hindi inaasahan, sa isang iglap, isang malakas na alon ang tumama sa amin. Dahilan para kami magkahiwalay. Arnel! Sigaw ni Lino, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sa gitna ng dagat, kahit ang pinakamalakas na sigaw ay parang bulong lang. Ang malamlam na ilaw ng buwan ang naging saksi sa aming kalagayan. Sa mga sandaling iyon, nabalot ako ng takot. Ang dagat na dati kaibigan, tila ba naging kalaban. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa ilalim ng tubig, may kumakalabit sa aking paa. Hindi ko alam kung ano ito, ngunit hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam ko. Isang kakaibang enerhiya ang dumadaloy sa akin na tila ba nagsasabing hindi pa ito ang katapusan. Nang lumutang ako, nakita ko si Lino, pilit na lumalangoy patungo sa akin. Sa kanyang mga mata, makikita ang pag-asa, ang pagnanais na kami magtagumpay. Sa kabila ng aming pagkakahiwalay, alam ko na hindi kami nag-iisa. Ang dagat, sa kabila ng kanyang puot,
ay tila ba nagbibigay ng pagkakataon. "Arnel, nandito na ako!" Sigaw ni Lino habang pilit na nilalabanan ang mga alon. Sa mga sandaling ito, ang aming pagkakaibigan ay naging mas matatag. Kaming naglakbay sa gitna ng hirap, sa gitna ng takot, sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan. Sa aming pag-aahon, isang liwanag ang biglang pumutok sa kalangitan. Hindi kami makapaniwala sa aming nasaksihan. Isa itong signal flare na tila ba nagbibigay ng pag-asa, ngunit sa tabi nito'y may kakaibang anino na nagtatago. "Lino, may parating!" Sigaw ko, puno ng pag-aalala at pag-asa. Ngunit ang liwanag sa kabila ng kanyang kagandahan ay may kaakibat na panganib. Sa ilalim ng tubig, naramdaman namin ang kakaibang galaw at sa aming likuran may kung anong nilalang na tila ba nagmamasid. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang sagot sa aming dasal? Sa kabila ng liwanag, sa kabila ng pag-asa, hindi namin alam kung ano ang aming haharapin, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi kami susuko. Ang dagat ay puno ng hiwaga, ngunit kami handa. Kami magkaibigan, at sa kabila ng alon, kami magtatagumpay. Sa pagpatak ng mga unang sinag ng araw, naramdaman ko ang malamig na hangin na humahampas sa aking balat. Ang pagod sa aking katawan ay tila naglaho, pinalitan ng bagong pag-asa. Sa hindi kalayuan, nakikita ko si Enzo na nakatingin sa abot tanaw, tila may hinahanap. 2 araw na kaming nasa gitna ng dagat, sinusubukang mailigtas ang bangka ni tatay na lumubog sa gitna ng bagyo. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pamimingwit namin ay mauuwi sa ganitong trahedya. "Enzo, may nakikita ka bang kahit ano?" Tanong ko, pilit na nagtatago ng pangamba sa aking tinig. Alam ko na kung hindi kami makahanap ng paraan para mailigtas ang bangka, maaaring ito na ang huli naming pamimingwit. "May nakikita akong liwanag sa malayo. Baka ito na ang tulong na hinihintay natin." Sagot ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-asa. Lumapit ako sa kanyang tabi, umaasa na sa gitna ng kawalan ay may pag-asa pang darating. Sa mga oras na iyon, hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa mga araw ng aming pagkabata. Si Enzo ang aking matalik na kaibigan, katulad ng isang kapatid na kailanmay hindi ko nagkaroon. Sa bawat pagsubok na dumaan sa aming buhay, palagi kaming magkasama, palaging nagtutulungan. Sa kabila ng panganib na dala ng dagat, alam kong hindi kami matitinag. Habang patuloy kaming nag-aabang, biglang may lumitaw na bagay mula sa ilalim ng tubig. Isang kahon, tila ba ito'y mula sa bangka na lumubog. Kinuha namin ito at sa loob nakita namin ang isang lumang mapa at ilang piraso ng lumang gamit. Ang mapa ay tila nagpapakita ng isang lugar na hindi namin kilala. "Sa tingin mo, ano ito?" Tanong ni Enzo habang maingat na tinitingnan ang mapa. Baka ito ang daan patungo sa ligtas na lugar o kaya'y isang kayamanan na makasasagot sa ating problema. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Kahit paano, ang lumang papel na ito ay tila nagbibigay sa amin ng direksyon. Nagsimula kaming magplano, umaasa na ang mapa ay magiging susi sa aming kaligtasan. Habang patuloy ang aming paghahanap, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng responsibilidad sa aming mga balikat. Ang bangka ay hindi lamang isang kasangkapan. Ito ang kabuhayan ng pamilya, ang alaala ng mga taong mahalaga sa amin. Sa kabila ng takot, alam kong hindi kami susuko, hindi kami magpapatalo. "Sige, subukan natin. Wala namang mawawala," sabi ko, pilit na pinapalakas ang aming loob. Sa bawat pag-ikot ng sagwan, sa bawat hampas ng alon, nararamdaman ko ang lakas ng aming pagkakaibigan. Alam kong sa bawat hakbang, kami ay mas lalong tumatatag. Sa di inaasahang pagkakataon, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang liwanag na kanina'y aming inaabangan ay biglang nawala. Ang dagat ay naging mas magulo, tila ba nagbabadya ng bagong panganib. Natakot ako, ngunit alam kong hindi kami pwedeng huminto. "Enzo, mag-ingat.
Mukhang may paparating na bagyo. Sigaw ko habang pilit na itinataguyod ang bangka sa gitna ng alon. Hindi tayo pwedeng magpatalo. Kailangan nating makaalis dito. Sagot ni Enzo, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pakikipaglaban sa dagat, biglang may lumitaw na anino sa tubig. Isang bagay na hindi namin inaasahan. Ang bangka na aming sinasakyan ay tila may kakatuwang puwersa na umaangat mula sa ilalim. Ang tubig ay umikot sa paligid namin, tila ba kami ay hinihila pababa. Enzo, ano ito? Sigaw ko, pilit na nilalabanan ng takot na bumabalot sa aking dibdib. Hindi ko alam, pero hindi tayo pwedeng sumuko. Tugon niya, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Sa gitna ng kaguluhan, ang mapa na hawak namin ay biglang umilaw. Ang liwanag nito ay tila nagbigay daan sa isang bagong landas. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman, ngunit alam kong ito ang aming pag-asa. Gamitin natin ang mapa. Baka ito ang sagot, sabi ni Enzo. Pilit na nilalabanan ng lakas ng alon. Kahit paano, ang liwanag ng mapa ay tila nagbigay ng direksyon sa aming bangka. Sa bawat pulgada ng paggalaw, nararamdaman ko ang pag-asa na unti-unting bumabalik. Ngunit sa likod ng aming mga isipan, alam namin na ang aming pakikipagsapalaran ay malayo pa sa katapusan. Enzo, hindi tayo pwedeng sumuko. Kailangan natin itong gawin para sa kanila, sabi ko. Ang aking tinig ay puno ng determinasyon. At sa gitna ng dagat, sa gitna ng panganib, ang aming pagkakaibigan ay naging tanglaw sa kadiliman. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang misteryo ang bumabalot sa mapa. Ano nga ba ang lihim na dala nito at paano ito magiging susi sa aming kaligtasan? Sa dulo ng bawat alon, sa likod ng bawat hangin, alam kong may nakatagong lihim na naghihintay na matuklasan. Ngunit ang tanong, handa ba kaming harapin ang susunod na kabanata ng aming pakikipagsapalaran?